until now, ang ito maggahong gitawag ko sa Ginoo, nahimong alagad. Pastor, kitang tanan mga alagad sa Ginoo. So, makita na po during sa time nga nagkauban ni mga Matyas na yung mga bayanihan sa church. At the age of mga 70 plus siguro, kay 84 na siya karon. Makita ni mong napag isa strength na labi na sa pagbugtog mga kahoy. So, na-bless ko siyang ginabuhi ito kay sa iyang katigulamon, sa iyang kaidaron, iyang i-offer, pinagi sa pagbuhat sa mga butang, din na mapasidunggan, ma-honor ang atong kinabuhi. Ma-honor ang atong kinabuhi diha sa atong buhi ng Diyos. So we know nga matag sa kanato nga dini gabion nag-purpose ang matag sa matag sa although nga kita mga Kristohanon kita na kumregula sa mga believers kita tanan mga Kristohanon. So kini nga mensahe nga ipaabot ni Apostle Paul nini nga Romans 14 verse 7 to sa 8 murag i-address niya sa mga believers, no? I-address niya sa mga believers. Although, nga kita mga believers, usahay, dili ta too much confidence sa atong pagbulingon, tungod kay, no nagingon nga daw siya natumpian. So, ato niya kanunay nga mahimog kita, sana magbadasigon, o magpaulatayon, diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Mao ginay importante nga dagan sa kinabuhi sa usa ka mga Kristohanon. Okay? Now, this evening, ang title na nga message nga ipabot sa Ginoo sa matag sa kanato tungod kay dili man ni kay parang Matyas para man sa nabuhi nga nabilin. The topic of the message of this evening is about we belong to the Lord or living or dying for the Lord, no? Nga kita gyud iya sa Ginoo. Iya ba ta sa Ginoo? Amen. 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 Iya ta sa Ginoo, no? Ato makita ang concept or objectives no tayo ni Brother John Presto kanina sa passage kung ato makita sa sulat ni Apostle Paul pinaagi sa pulong sa Ginoo kung ato makita ang iyang objective sa nga mensahe is about to emphasize that every Christian belongs to the Lord, no? Belongs to the Lord both in life and in deed, and therefore all actions should be motivated by a desire to honor and please Him, not oneself or other people. So ito nakita diha nga kini nga mensahe gipasiugdan ni Apostle Paul ang kini nga mensahe pulong sa Ginoo nga ang matag usa nga Kristohanon kinahanglan nga naa kanunay diha sa Ginoo bisan sa imong kinabuhi ug mamatay man ka. Therefore ang imong tanan pagabuhaton kinahanglan nga motivated by desire to honor and please sa atong buhi nga Dios. Samtang buhi pa kita niini nga kalibutan nga kinahanglan walay laing ma-honor o ma-please atong kinabuhi gawas lang sa atong Ginoo sa Kristo. Muna gibuhat ni Apostol Paul sunod, even nga nasa sulod sa prisuhan, apan nagapamuhat siya alang sa kamayan sa Ginoo nga ang gusto ni Apostol Paul nga ang mabuhat niya sa makatawhan nato nga mga panahon nga kanunay nga mapasidunggan o ma-honor o ma-please ang Ginoo sa atong kinabuhi. Now the question is, kanunay ba nga na-honor o na-please ang Ginoo sa atong kinabuhi? We are Christian. So kung Kristohanon ka, meaning, di pa nag-iyanak kita ni Kristo. Di ba? Naanak kita kanunay dihan ni Kristo. Because, ang atong makinabuhi, nagalakaw kanunay, diha according to the will of God. Ang atong mga kinabuhi, nagalakaw kanunay, diha sa purpose sa Ginoo sa atong mga kinabuhi. And the purpose is, nga mapasidunggan ang Ginoo sa atong kinabuhi. Di ba? Christians, life is not their own. Kuno na to ang Kristohanon nga kinabuhi dili atoa, but is entirely dedicated to serving and honoring Christ in every circumstance, whether in life of death or death.
brother and sister in Christ, although may nga mata nga because we are human, hindi ta perfect, ato nang i-erase sa itong mind. Ato nang i-erase ka nung sa itong mind. Tinod na nga we are in peace, dapat sa kulugton. Sa gingon sa Ginoo, bago ka nang binuhat eh. We are all new creation. Bago na kitang tanan, bago ng mga binuhat. And then kitang tanan nga bago ng binuhat, magalakaw kanunay diha sa kabubuton sa Ginoo. And you are dili ka hari sa imong pagalingon, kundi ang Dios na hari sa imong pagalingon. You are not the king of yourself. Dili na ka ikaw ang hari. Ang Dios na hari sa atong pagalingon. So sa tanan natong pagabuhaton, samtang buhi pa kita handol sa atong kamatayon, walay laing ma-honor nining tanan, gawas ang gyud ang atong Ginoo. Di ba? Kung ato makita kining mensahe, kining passage as a powerful statement about Christians' ownership and purpose, clarifying that believers live and die not for themselves but for the Lord. Siya lang yun. Wala bilain. Muna mo ingon bitaw ta, we do this, it's not just because of us. Ato ni gibuhat dili tong kay alang kanato. Nagbuhat ta alang sa Ginoo, dili alang sa ato. Usay ang tao man God. Magapamuhat na gini siya mga siyang gabulingon. Usay murag taas sa sisimang paglantaw. Nakita ni mo ang makita nato ni nga passage, gusto magunipol labi na sa mga Kristohanon nga nay foundation for unity. Usay mga Kristohanon, some Christians usay nagthinking kanunay nga mas bitter siya sa ubang ng Kristohanon. Dapat ato na siya walaon nga mga konsepto sa atong kinabuhi. Usay na pa yung Kristohanon, usay mas bitter, mas righteous siya sa iyang mga isika Kristohanon. Dili na siya gusto nga makonsepto diha sa tubangan sa Ginoo. So kung gusto ta nga kita gyud magkinabuhi nga malipay o mahimay ang Dios sa atong kinabuhi, kinahanglan magsunod ta kanunay diha sa kabubuton sa Dios sa atong kinabuhi. Dili kita ang magsunod, dili kita magbubuot sa atong mga kinabuhi. No? Kasi kita magbubuton ta ba, no? May mga ayo, mga plano, mga pamaagi sa Dios sa kita nga tao, ang ato sa nga mosunod. Okay na mo na. Ibalo naman ko na, di ba? Usay, okay na mo kumao mo ko na. Pride. Dapat walaon na ito na siya. So, unsa may pwede na ito nga makita nga, kita ang Kristo na makita sa itong kinabingan, naagi sa Kristo nagpuyo sa itong kinabingan, nagalakaw kita diha sa kabubuton sa Ginoo. Kung ito makita ni siya, ang number one na ni is total surrender. The core meaning of this passage, kung ito makita, is total surrender sa atong mga pagalingon, diha at tubangan sa Ginoo. Meaning, every aspect of a believer life, living and dying, is to honor God. No? Sa tanan natong aspeto sa atong mga kinabuhi bilang mga Kristohanon nga nagkinabuhi diha sa Ginoo nga wala laging lain nga mag-glorify sa tanan natong pagbuhaton kundi ang ato lang yung buhi nga Dios. Di ba? So kita pa mo yung unbeliever nga sa mga nga ipangitong unbeliever sa mga believers. Di ba? Dili ta mo sugutan na. No? Dili ta mo sugutan na. Tungod kay kita, mga believers nga mga liluwas ni Kristo. No? Mga liluwas ni Kristo. So, gipanag-iyatan ni Kristo, ownership by God. Gipanag-iyatan ni Kristo. Siya na panag-iya na to, it affirms that believers are possession of the Lord, not their own. Dili nga itong kagalingon. Kundi gipanag-iya na kita ni Kristo, believers are not their own master. Dili ka
So na, kanang master sa imong kagalingon. Kundi ang atong master sa atong kagalingon is Jesus Christ. Ang atong Ginoo. Di ba? Kung atong mabasa diya sa 1 Corinthians chapter 19 verse sa 20, they were both at a price. Di ba? Gipalitan kita ni Kristo. Dapat dili na kita ang maghari, dili kita ang master sa atong kagalingon. Life is no longer self-centered. Usay kita pang self-centered eh. Dapat si Christ ang self-centered kanunay sa atong kinabuhi. Sa tanan atong pagabuhaton, si Christ dapat ang self-centered sa atong kinabuhi. Every aspect of life, eating, working, thinking, even dying, is to be done for Lord's glory, not personal preference or pleasing others. Dili gid dapat ang uban, dili gid atong kinabuhi may ma-honor di mapasidunggad kundi ang Diyos ang tanan. Siya lang yung self-centered, di ba? Kung na kayo ma-achieve sa imong kinabuhi, halimbawa nakapasar ka sa imong board, nakapasar ka sa imong exam, di ba? May dahin ka, to God be all the glory. Di ba? Kasi kung ito sulti, pero dito inside dito, murag bigtaas mo mong kuhan, singkaso yung sana, imong sana, garbo. No? Sabagay, ang Diyos sabi nakakita sa matag-usan ng mga kasing-kasing. So, nga tuwa lang kadiha kanunay, na samtang buhi pa kita din yung kalibutan. Muna ingon niya sa verse 8, nagkinahanglan kita nga magkinabuhi kita diha kauban ni Kristo. Kabayo na magkita ka nagkinabuhi ka nga uban ni Kristo, di ba? Antun sa imong kamatayon, nagkinabuhi ka po kauban ni Kristo. Maray gusto sa Ginoo sa atong kinabuhi. Gusto sa atong kinabuhi, even circumstances, storms, abot na sa atong kinabuhi. Madayo kita. Mahimot ang diligent kanunay diha sa pangalagad sa Ginoo. Sa mga gusto ka na ito, nag-encounter mo tayo mga problema. Di ba? Sa sapon nag-encounter mo problema, wala na po nagiguan, una-una na mga problema. Kung akong gilagaran, akong gisimba nga Diyos, gamahanan akong Ginoo eh. Di ba? Sa mga gusto ka na ito, gamahanan akong Diyos. Hindi na magpadala sa mga problema, hindi kalibutan. Ang ato lang stay dita, remain ta, nga strong diha sa pagpadayon sa pagpangalagad sa Ginoo nga magabuhat kita kanunay sa mga butang din ang Dios may malipay sa atong kinabuhi. Isang purpose nini nga kinabuhi, no? Our purpose isn't just earthly success. Ang katuyuan niya, kinuwi dili lang tungkol sa mga kalibutanon nga kalampusan. Di ba? Dili lang sa kalibutan ng kalampusan, but honoring God and living and in faith dying to be with Him. As our life and death are ultimately, yes, naalagid kaniya, kanunay. Wala na kilain. Ngunit katuyuan sa Ginoo. Di ba? We are created, no? Intentionally. We are created intentionally by God. Intentionally, gi-create sa Ginoo ni kalibutan ang purpose para gyud sa iyang himayaan. Para gyud mapasidunggan ang Dios sa atong kinabuhi. Di ba? Ang bibilig magkita ang Kristohanon, nakita lang ang kita nagapamuhat para mahimaya ang Diyos sa atong kinabuhi, di ba? Although sa kakapoy, sa atong lawas, apan naghatod kag panahon sa Ginoo na andin, we believe na ang Diyos nalipay nga nagtan-aw sa imong nagasudlong sa imong kinabuhi. Di ba? Yung tinudanay gyud palagan sa Ginoo. We back in sa mga agoy pag-usaw na, niingon ko sa Ginoo, wala ko'y trabaho. Lord, even wala ko'y trabaho, I can serve you without any reservation. 2009, 2010. Pero kung sige, buhat sa Ginoo sa akong kinabuhi. Naingon na Ginoo sa akong padto kag DPWH. April 1, 2009. Ipadto ko sa Ginoo. Gingnaday ko sa district engineer mag-start ka. April 1. Pero ang akong kuwan sa Ginoo kanang isa na bargaining, Lord, bisan wala ko'y trabaho, I can serve you without any reservation.
Nakita ni mo during to nagbaha ang nagtabon, ang barida, ang busko nagbaha na time to nga Sabado nga naay wala to kanang doon prayer. Pero I'll be there, although nagbaha, pero although walay activity, nitabot sa sitwasyon. Muna sa ato mga kasing-kasing, wala man yung nagpasigarbo ko sa gugulingon, nakita ang Diyos akong kasing-kasing. Muna nakaingon ko nga, dili ta pasagdan sa Ginoo. Kung tinuod lang yun nga magapamuhat, diha, sa kabubuto sa Ginoo, sa kaymayaan sa Ginoo, we believe na ang Diyos na kanunay nagtabang nagsuporta sa atong mga kinabuhi. Dili kita pasagdan sa Ginoo. Na-miss ko sa akong kinabuhi. Kato ni na po ko, Lord, kuto na po ko upad kanto ni nga simbahan sa mga agoy. Nagpray ko sa Ginoo, Lord, gamita akong kinabibisan ato sa mga baryo. Kung na akong gihangyo sa Ginoo, naging bargain ko sa Ginoo eh. Pero kita ni mo, magpamuhat nila yung Diyos. Di ba? Umangin ka sa Ginoo, Lord, ano yung kami, akong i-offer, gamita ko niya. Hindi nakita man sa Ginoo, naging mong kasing-kasing po. Kung saan nakatinuod, basin baka ko na. Nakita ang Ginoo eh. Kung sa atong pagpangalagad sa Ginoo, although diling kita siya perfect, no? Diling kita perfect, apan atong ipakita kanunay nga kita tinuod nga nagalagad niya sa atong buhay ng Diyos. Diba? Muna gikuha niya po surpol. Pag kita mga Kristohanon, magayon kita. Yung mga lagad niya sa atong buhay ng Diyos. No? Walang giatrasan. Wala gyud mo inguntan nga makuita, no? Kung tinay mga problema. Pag mayroon ang problema, daghay mga promises sa Ginoo nga pwede itabang sa Ginoo. Kita nimo daghay mga problema na to, pero imong i-claim lang Matthew 6:34. Tingala na lang ka nga, wow, grabe ang Ginoo nga magapamuhat. Grabe ang Ginoo ka, no? Puutan, grabe ang Ginoo ka, maayos sa atong kinabuhi. Diba? Pero kinahanglan nga na po'y makita sa Ginoo sa imong kinabuhi nga nahimo kang tinuod nga to kaniya. Ana ang Diyos eh. Di ba? Ana ang Diyos. Okay? Dahil ta. Ang ingon diri sa Ginoo kanang even nga naano ta sa kamatayon, kay mamatay na ka. Ang ipangayo lang sa Ginoo. Gadilig ta mabuhi sa iya. Diba? Dili ikaw mabuhi sa Ginoo. Bisan pag-unsa kalalong ang mga problema o sa kalalong sa mga sitwasyon sa imong kinabuhi, ayaw gyud og buhi sa Ginoo. Kita man gyud mabuhi sa Ginoo. Ang Ginoo dili gyud mabuhi sa tuwa. Gihawilan ta sa Ginoo. No one can snatch us, di ba? Wala din makaagaw sa tuwa sa gugma sa Ginoo. Kita lang usahay ang tao sana nga mahimong mubuhi diya sa atong buhi nga Dios. Di ba? We hope nga sa dagan tungod kay muning dagan sa lumba, no? Dagan sa lumba. Nakita na to nga grabe ng mga warnings, grabe ng mga mga chance ang hatag sa Ginoo even sa kalibutan karon. Makita ni nato nga uban pa hadol na Ginoo ang Ginoo mobalik. So kita ng Kristohanon sabag di isa giingon ni Apostol Paul naghinahanglan nga padayon ta nga magpabilin uwi man ug mamatay ta nga magpabilin kita diha kanunay sa aton. Amen. No? Dilum ta walang panibalo sa itong kamatayon. Ugma panibalo. Di ba? Sa nagkanta gani nga sa nagkanta nga sa himnal nga don't know about tomorrow. Saya lang. To understand. Paborito ni niyang titing na kanta. Tomorrow. Di ba? Ang Diyos yung ginibalo. Di ba? Kung saan ko lang mga Kristohanon, padayo ito. Bilig kita mo sa render, bilig kita talikod yan sa buhay.
Ang ato kanunay pagkabuhaton, regular kanunay sa paghatag sa mga butang din ang Ginoo o may maya sa kultura. I do believe na si Matias at the age of 84 namatay siya, pero atong declared nga na siya kanong kauban niya sa atong Ginoo. Ang gusto sa Ginoo, mamatay tang tanan ng iyang mga anak. Kaya kitang tanan mamatay, kauban niya sa atong Ginoo. Ano? So, salamat sa even a short message nga gipaabot din ni Kabiyon about sa pag ato ng santang buhi pa daw, mamatay ng tira, kita kanunay, magpabilin niya sa atong Ginoo. Okay? Lord, we thank you for your word this evening, Father God. Para hindi ko pagkikong kanunay sa pagkas ka na mo isip yung katawhan. Kanunay kami Ginoo nga is strong nga lakaw kasulod at kanunay sa imong pagbubuton sa mga pinamulukay. Lord, ayaw kami pasakti Ginoo. Sa imong abutang Ginoo ang mga problema, paano na sa ito Ginoo nakakanunay? Handa sa paghawid sa imong nakagkan. Tungod kaya imong gusto sa matag sa kanamo Ginoo nga dili kami mawala. Ang gusto nimo kami Ginoo madala di aso ng appreciate sa parigan. Sa Lord, salamat sa imong pulong. Salamat Ginoo ikaw kanunay nagpa-remind sa matag sa kanamo. Nga kaming tanan ng Dios nga mga katawhan. Magpabilin kaming matatag bikon diha sa pagtuo kami. Salamat din ka kabiyon, salamat din sa Lord, salamat din sa pulong ng ipadayag ini nga kami. Dalay mo ba sa ulit ko sa